Yan. Ayan. So, sino bang gustong mag-start? Race report. For the last week, ano yung ginawa ni Lord sa inyo? Si Brother John, nagsasalita kanina. Yes, Brother Brother John. John, Sige, una ka na. Apo. Mag-celebrate kami mamaya ng 26th birthday na anak ko. Yung anak ko na yun, matindi rin yung ginala siya nung araw. Mga 7 months pa lang siya, nagkaroon siya ng ito yung parang na-impacto ba siya na pinakasin ng aking binan ng pinapon. Hindi pa ka pwede sa bata yung pinapon sa bata, papinya. So mangyari, nagkaroon siya ng parang dehydration. Ang dahil ito, those bowel movement siya, tapos parang na-dehydrate na. Tinakpo naman siya sa MC. Buti naka-recover siya. Ngayon, actually, nagka-graduate siya nung nakalipas sa 2022 ata yun. Kasi sa board exam siya sa electrical engineer. So ngayon, 26 years old na siya, single pa rin naman siya. At saka mabait siya kasi nga, ano siya eh, ito siya yung tumutulong sa amin sa bahay din. Plus, pag Sunday, sinasama na namin siya sa pagsimba. Dati hindi siya masama yun eh. So ngayon, napagkaroon na siya namin na pasama sa amin. Dati sinasama ko lang sa kung anak ng pangapat na kakilala ni Brother Angel yun, kasama ko rin pag iparehab ako. Yung aking anak na pangapat, hindi ako minsan madadala yan kasi lagi busy. At sa Badulin, pasok siya. Noon ito lately, nasama siya sa amin sa ating sa service. Yun po ba, thank you. Oh, praise God, no? Thank you, Lord. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. And thank you, Brother John. Praise God na nandun sa yung praise report at happy birthday din dun sa iyong anak. Yan. Sinong next natin? Kay Samson. Nagbulan-tulad na. Nagbobulang turo na si Mark. Sige, Mark, ikaw muna. Praise God po. So, ano, praises to the Lord is yun, yung faithfulness, yung health, nasusustain kami araw-araw. Although medyo busy po dun sa ano, pero yun, medyo challenge lang ngayon sa company po. Kasi yung problem nila is yung pang-load sa wifi nila. Ayun yung challenges doon sa company na binibuild namin. Pero yun, hopefully, we're praying for sponsors. Gumawa ako ng a letter. So hopefully, pagkatapos ng March is ma-designate namin yung letter na yon para magkaroon din ng allowance yung mga ano habang nag-aano po ng clients, may allowance po yung mga yung sa team namin po sa company. So health and then yon. Yan yung mga ano, mga updates, wala naman pong bago na ano. Yung faithfulness ni Lord at saka sa health provision, praise God for His faithfulness. So, yun, Sir Lance. Thank you po. Amen. Praise God. Thank you, Brother Mark. God is good, no? Good problem naman pala. Di ba? As God leads you dun sa company mo. So, excited kami sa ginagawa ni Lord sa buhay. And Praise praise God po. God. Thank you. Alright. So, how about si Tatay Vicente? Tatay Vicente, ikaw, kamusta? Any praise report, bro? Wala ako. Oh, praise report, bro. Ah, Nakamute ka, bro. paano ba ito? Continue. Nawala yung camera mo. Pero okay lang, may audio ka naman. Yun lang, hindi ko malaman kung paano.
Ayan. Naka-mute ka, Brother Vicente. Ayan, okay na. Yun nga, ako lang pasalamat sa Diyos na buhay na every gising is the big blessing and God is good and every day healthy na kahit wala tayong kahit sobrang hina ng customer, walang tanggap ng paggawa, at least kahit pa paano, kahit nga sa pagkain, minsan hindi sapat, pero alam ko nandyan si Lord na mag-provide. Yun na po, God is good. Amen. Thank you, Brother Vicente. Hanggang God provides. And praise God. How about si Brother Alfred? How about you, bro? Any praise report? Yan. Can you hear me? Yes, Yes, bro. po. Loud and clear. Okay na. Syempre, lagi sa God's provision tsaka sa help. Tapos gusto ko rin pasalamat yung successful na gathering namin ng college na barkada ko. We were 12, nag-Airbnb kami dyan sa Kalamba. So, masaya kasi fellowship. After siguro more than 20 years kami hindi nagkita. Yun, so karamihan doon actually mga kumare ko na mga kumpare ko. So nakakatawa ang saya. Diba? Tapos nung 6 Wednesday, nag-celebrate naman kami ng wife ko, 31st year anniversary namin. Eh nakakatuwa na nag-dinner kami together ng 3 anak namin. Ayun, so praise God sa lahat ng mga happy moments. Thank you, bro. Praise God. Brother Amen. Alfred, Happy anniversary. happy anniversary. Thank you. Salamat. Salamat. Praise 31 God. first. Yeah. Yeah, salamat. More years to come. Yeah, salamat, Ayan. brother. Thank you, Brother Alfred. All right. Salamat. So, how about si Brother Egay? How about you, Brother Egay? Gandang hapon po sa inyo. Praise report ko po. Salamat po kay Lord. Ito buhay pa. Kahit mahirap dito sa boarding house, nag-iisa. Pasalamat po ako sa kanya dahil kasi pa nakakaraos po ako sa pang-araw-araw na pagkain ko. Nakabayad naman po dito sa upa sa bed space. At pasalamat po at malakas. Tsaka po nakakaraos po ang mga anak ko sa pang-araw-araw. Yun na po. Amen. Praise God, bro. Thank you, Lord, sa buhay mo, Brother Egay. Ayan. Sino bang next natin? Si Smilene. How about you, si Smilene? Ayan, praise report mo, please. Ayan, baka may ginagawa pa si Smilene. Si Lady Jane. How about you, Lady Jane? Any praise Kuya, report? kuya, di ba meron ako sinabi sa iyo tungkol sa mama ko, may sakit po siya. Mm-mm. Yun po. Bisita dito yung daddy ko. At saka isa kong kuya nagbisita dito. Buti buwang bisita, no? Nagkita-kita ulit kayo. Praise Opo, God. kuya. Tapos kaya medyo okay na siya ngayon. Okay na po siya ngayon, kuya. Okay na yung... that's good. Pero Okay. iba yung sabi ko sa iyo, kuya. Para Mm-mm. magaling siya. Magaling siya.
Patuloy lang yung pagpe-pray natin for your mom, ano? Opo. Okay. Right. Thank you, Lady Jane. Praise God. Ayan, so how about si Brother Roger? Brother Roger, how about you? Hello po. Good afternoon po sa inyo lahat. Yung press report ko lang po is yung pagpasalamat sa Panginoon na patuloy na kalakasan at magandang gising sa kaya po yung patuloy na provision ng Panginoon. Yun lang po. Thank you so much. Amen. Thank you, Lord. Aba, siyempre, provision, every gising nga naman is a blessing. Thank you, Lord. Ayan, si Brother Angel. Thank you, Brother Roger. How about you, Brother Angel? Praise God po. Sabi nga nung kasama ko dito sa bahay, parang, ang dami mong blessing. Tutuwa lang ako kasi God is really faithful sa nature ng business namin ni Alfred. Kasama kanyan sa business. Sometimes we really have to find some people para either bentahan or recruitin. Pero nakakatuwa nito man nakarang araw, parang God really made way na parang tao pa yung nagkakaroon na parang hindi ako naghanap pero parang dumarating sila. So blessing yung provision talaga ni God. Kaya nga yung ginagawa ko din sa ibang mga kasama ko, sa kagrupo ko, binabalitaan ko sila parang ma-inspire. So I really thank God na sa kabila ng sitwasyon, kalagayan, bahay lang, ay mayroon talagang provision si God. Bless. At kahapon din, gusto ko talaga ipagpasalamat din talaga na nagpa-check up ako sa doktor kasi nga nagpa-MRI ako, di ba, nung last time. Tapos sa neurosurgeon ko na nasa France ay online ang aming check-up na binigyan niya ako ng parang kind of parang pag-alala kasi in the future, i-prepare daw ako na baka maoperahan, etc. because of those stenosis. So parang naging kahit paano katatakutan, fear ko yun, pero sinurrender ko kay God in everything. Then, kasi sa mga bagong symptoms. Then kahapon, though ayoko i-judge yung doctor ko sa rehab, kasi ang bilis talaga nun mag-check up eh. Parang maigpit na dapat alauna ay nandun na. At bago naman na mag 1 o'clock, 12:30 andun na ako. At mahaba ang pila, buti na lang na ipila na ako ng therapist ko. Number 3 habang nasa 20 plus na yung pila. Pero the truth ay yung doktor kahit gano'ng kaigpit ay usapang alauna, dumating siya mag-aalas 3 na. So talagang ang dami nung mga nakapila na. At syempre, mahirap maghintay pag naninigas ang katawan. So, ginawa ko, nag-exercise kasi nasa rehab na kami. More than 2 hours, almost 3 hours na paghihintay. Pagdating sa akin, nasingitan pa ako ng ilang senior citizen, which is okay lang. So, naging number 5 ako. Wala pang 2 minutes yung check-up sa akin. Ang sabi nga ng doktor, kumusta? Eh, syempre, I needed to be honest. Sabi ko, parang nahirapan ako. Lumalala ba? Sabi ko, napa-oo ako. Sabi ko, oo. Medyo negative. Sabi ko, masakit. Alam mo, sabi ng doktor, hindi, nasa isip mo lang yan. Wag mo isipin. Sa loob ko lang, totoo naman, masakit. Ba't parang sabi niya sa isip. Tapos biglang sinabi ko, hindi po, burning yung po yung kamay ko. Hanggang po sa braso ko. Sabi niya, ang ibig sabihin niyan, nagre-regenerate yung nerves mo. Nagre-repair. So, halata kong nagmamadali yung doktor kasi ganoon naman talaga siya. 1 minute to 2 minutes lang at marami nakapila. Nabisaya ako. Pero, even though mabilis lang, pero yung marinig ko yung positive, pinanghawakan ko yun. Lord, thank you. Kaya pala burning kasi nagre-repair yung aking mga nerves. So very positive. So it gave me that kind of parang excitement. So naging positibo tuloy magaan yung maghapon, pati kagabi, tulog ko. So talagang tapos na panood ko pa, naipasa ko rin sa ating chat room na mayroong isang doktor sa US, doktor siya ng mga may malalang sakit, especially cancer.
kung napanood nyo yung video pinasa ko sa ating chat room, ang nakalagay doon, ang healing ay nag-start from up to bottom, parang pababa. It always start from spiritual. Next is mental, next is emotional. So parang doon inattest ng doktor na ang paggaling ay nag-uumpisa sa spirit. So most likely Christian yung doktor. May share ko lang po. So para bang sabi pa ng doktor, dahil sa dami ng pasyente niya may cancer, siya daw nagkaroon ng headache. So nag-alala siya kasi parang yung brain tumor nag-umpisa sa mga headaches. So nag-alala din ng asawa niya. Tapos nagpa-MRI siya sa brain. After ng MRI niya, very healthy daw ang brain niya. Nang na-amaze siya dahil nakita niya healthy ang brain niya, wala na rin po yung kanyang nararamdamang headache. Parang pinuprove niya na nag-i-start talaga sa mental. Tapos sabi pa daw ng pasyente, and they all agreed, na hindi daw cancer ang totoong kalaban pag may cancer. Ang totoong kalaban daw ay fear. The good thing with us is that we are with God, the Holy Spirit in us. Para bang yung fear, since we have God, so parang pwede talagang talunin, kayang talunin. So nakakatuwa lang na si God natuturuan ako, tayo, na we just have to trust in God and we have to believe. And by believing, magkakaroon tayo ng peace of mind. And with that peace of mind, nandun yung joy. And the joy, yung inner peace na yun at joy na yun, yun ang magbibigay sa atin ng complete healing. In Jesus' name, na-share ko lang. Masaya lang po. Thank you. God bless everyone. Amen, Brother Angel. Yeah, praise God, di ba? Thank you, Lord, talaga. At lalo na dito sa ating mga cases. Di ba? Lahat tayo halos ay mga healed na dito in the inside. Di ba? So, unti-unti na lang. Susunod na yung mga mental and then physical. Di ba? But pinakamano nun is we focus on the Lord and what He is doing in our lives. Di ba? Despite of our situation. Kaya tuloy lang. While waiting, we worship. While waiting, we serve Him. Diba? Kasi dadating naman yung healing natin. It's just a matter of time. Thank you, Brother Angel. Praise God, bro. Nakaka-inspire, encourage. Thank you, bro. Ayan, so sino yung next natin? Si Smiley, nandiyan ka na? Ba't ba nag-uumiyot ka? Ayan, Oh, hello. praise report po. Plus report. Wala pa ako masyadong may plus report. Ayan, meron pala konti lang yung pag-aaral ko po. Ang sa module ko. Ayan, ipa-plus report ko po sa pag-aaral ko. Akala ko okay na po yung module ko, yung sasagutan ko. Akala ko, tuwang-tuwa ako at akala ko pass na lahat. Siyempre, kulang na lang tumalon po ako. Kaya alam ko na nakakatanong. Sabi ko, Lord, thank you, at okay na. Yung sa pagiging excited ko pala dahil na-pass ko, naipasa ko lahat ng module ko. At wala ako pasiguraduhan na makakapasa ako o bagsa ako. Kaya sabi ko po, Lord, bahala kayo dyan kung di nyo ako ipapasa. Kaya sobrang tuwa ako pamaya-maya. Nagtanong ako sa mom ko kung okay na po ba ako yung module ko. Meron pa daw akong mali na nasagutan. Nasagutan ko naman po pero hindi pa po tama. Kaya ayun, dinalhan po ulit ako ng module imbis na matutuwa pa ako at imbis na tatalo sana katalon. Kaya biglang sad to say at sasagot na naman ako. Puro sabing konting-konti na lang kahit na nananakit na yung ulo ko sa kakasagad. Pero praise to God at sabi ko, ito na naman po ako, Lord. Hihingi na naman po ako ng katalinuhan at tulong niyo po sa pagsagot ko sa module ko. Yun po, salamat po. Amen. Praise God. Nakakatuwa naman si Smiley. Diba? At saka konti na lang, diba? Praise God, no? Tsaka nakakatuwa. Thank you for sharing that. At good thing na unti-unti ka ng maya-maya tapos mo na yan. Diba? And congratulations agad. Praise God, Ayan.
So, sino bang next natin? Si Ate Glo naman. Ate Glo, how about you? Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Ayan. At nagpapasalamat ako sa Lord kasi every gising is a blessing from God. Na eto Friday na naman, nandito na naman tayo. And I really thank God at this point po na for 5 days training sa about ng ano po, isang mga blind community. It's about vlogging and video editing. Nag-start po kami ng Monday from 2 to 5 p.m. Natapos 5 days po yun. Natapos po kami ngayon. So output na po yung output na po yung gagawin namin about the final video. At may prize po ito, may certificate, tapos may pa-load pa, o di ba, sangka pa. So kailangan talaga gawin ng tama kasi ang sa akin po is ba't ko to sinishare? It's a matter of when you are a leader, don't stop learning. Don't stop learning. Continue. It's a continuous process. Kasi ano yung i-cater mo as a leader sa community mo kung hindi ka matututo at hindi ka ma-update sa mga nangyayari na kailangan malaman itong ganyan. So as a leader, parang teacher po yan na bago mo ituro sa mga estudyante, kailangan pag-aralan mo muna. Ma-enhance ka muna. So ito po yung ginagawa ko. And I really thank God na yun pong hook na ginawa namin kanina, it is an outline and summary of the video na nagagawin namin. May naka-script writing po ito. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagustuhan nila. It's about accessibility po yung content ko. Na ako mismo yung ako mismo yung nagre-relate ng story ko. At yung mga videos na ginagamit ko is ako mismo when it comes to traveling, transportation. So sabi nila sa akin, bitin naman yung video mo. It's only 20 seconds. Pero yung final output ko is 5 minutes. So makakapag-explore ako on the accessibility for my volunteer works. At I really thank God na talagang bilang leader, tayo dito sa ating fellowship, we are all leaders. And this is one of a perfect tool para ma-enhance yung ating kaalaman para to face the reality, to face our community, na marami pa rin po. Yan po na isa sa na-share ko kanina, marami pa rin po sa ating mga PWD community who are left behind. At yun po ang magiging natin na nagpapasalamat ako na when it comes to left behind, ay bukas po ay meron na naman kaming fellowship at it's a naman po ngayon face to face at naatasan po ako na magpunta ng Antipolo para mag-share ng word of God. Okay, my God. So, yeah, Lord help me. Ayan. Yun po na talagang disability is na repentance to do what God wants you to do. Kasi sabi nga, di ba, the Great Commission. Go and make disciples of all nations. And isang opportunity din po na on March 16 ay magtutok po sa aming fellowship sa IRM Church Marikina ang Johnny and Friends, sa ating God is Able Pastors and Leaders Conference. Ayan. Grabe, ang dami daw. Na-amaze po ako. Ang dami-daming blessing. And tomorrow, on Saturday, magkita-kita tayo, yung mga pupunta sa conference. Ayan, it's really a blessing from God na ini-equip tayo slowly para sa kanyang ubasan. Dahil hindi po matatapos ang ating gawain as long as we live and we have the passion, we have the desire to share the word because God is with us every day, 24/7. God is alive and truly God is with us. Thank you very much, Lord. Thank you, Brother Lance. Amen. Amen. Thank you, Ate Glo.
Grabe, ang daming ganap at saka mga opportunity to serve. Diba? So And praise also, Brother God. Lance, share ko lang, Yes, Lord. ah, na naging featured streamer na rin po ako ng Kumu at compensated po. So, Oh, nagpapasalamat wow. yes po. Praise God. At yung talagang at naka-agency na rin po ako. Ayan. Naka-gain po ako ng kasi po para ma-featured ka as streamer kailangan maging blue check holder but blue check badge ka, silver and bronze. Ayan. So hindi ko alam kung paano ko makakapag blue check badge kasi I don't have gifters. I don't have supporters. So may nag-invite po sa akin na isang streamer na why not play this game para baka ma-beat mo yung challenge. So, na-beat ko po yung challenge, hindi ako nahirapan. God is leading me talaga. At yun po, naging blue check badge na ako. Pag nag-blue check po kasi, once na nag-cash out ka, maganda yung price. Maganda yung price. So, alam ko si Lord kasi yung mga content ko po dito sa Kumu as live streamer, it's all about God. Ayan. Continue ko pa dito yung devotion and reflection, book reading about the author of the book that inspired by the Holy Spirit, and ang dami pong mga Bible verse dito wherein God is talking to us. Ano ba yung yung mga message ni Lord dito? At meron kami mga Bible study, meron kami mga Bible drama. So, ang dami pong mga dito sa Kumu. So, I am encouraging everyone na hindi po nakakalis ng bahay na magkumu kayo. Magkumu po at may makikita po kayo dito. Ayan. Napakabuti po ng Panginoon na ginagamit tayo sa kahit saan. Kahit saan, nandiyan po ang Panginoon. I-declare po natin ang kanyang kabutihan sa lahat. Maraming salamat po, God. Ayan, praise God. Thank you, Ate Glo. Praise God talaga. Ayan. Sino bang next natin? Brother Michael, how about you, bro? Ayun bro, magandang hapon ulit sa lahat. Thank you sa mga nag-share. Yun lang din sa akin, yung faithfulness na gano'n. Yung vision niya, kahit PWD tayo, walang reklamo, walang complaint sa food. Talagang isasalamat, gratitude, thanksgiving talaga. Yun nga, yung namin sa company, nag-pray is, yun ang challenge din sa amin. Yung kabutihan talaga nila, di matatawaran. Nakita natin sa bawat isa. Alam mo yan, yung goodness at mercy, grace nila is patuloy, insufficient. Yan. So, papuri lahat sa Diyos. Thank you so much po. Yeah, praise God. Ibig sabihin ni bro, Mike, sufficient hindi insufficient. Lagi nagsising kay Lord. Ayan. Thank you, bro. Praise God. Alright. So how about this Melanie? This Melanie, ikaw po. Ano po yung praise report mo? Melanie? Okay, so baka isipat si Melanie. Si Brother Don. How about you, Brother Don? Praise report, brother. Hayaan mo na. Hindi, natawag na tapos na. Hello, kuya. Yes, Narinig niyo bro. ako? Yeah. Yes Hindi, po. iba na. Sino ba yung nakaano? Bali sa akin, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon sa sa provision niya for the week kasi mga unexpected blessings sa mga monetary. Yun lang naman, salamat. Amen. Thank you, Brother Don. Praise God. Na-miss ka namin. Ayan. So, Salamat.
Alright. Sis Melanie, kayo po. Ayan. Ayan. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Naririnig na po ako? Yes po, loud and clear. Malinaw na malinaw. Okay po. Thank you po. Ako po ang lagi ko lang pong ipinagpapasalamat sa Panginoon ay yung maayos po yung pamilya ko at saka po ito pong kalagayan ko na ako po ay isang CKD patient. Ang lagi pong pasalamat ko ay kahit kami po ay masasabing talagang wala din. Pero pagdating ng oras na schedule ko, session ko po, ay nandiyan po, nagkakaroon po ng biyaya para po hindi lang po ako maka-skip ng aking session. Kumbaga po ay lagi pong provider po talaga ang Panginoon. At saka po salamat din po at pinagdadasal ko din po palagi na mga anak ko ay hindi magkasakit dahil sila lang din po ang kumbaga po inaasahan namin. Ayun po. Yun lang po talaga ang talagang sobrang ipinagpapasalamat ko palagi. Thank you po. Amen. Thank you, Lord. Diba? Pray ng Lord sa buhay mo, sis. Diba? Provision, protection. Diba? Thank you, Lord. Ayan. Ano naman next natin? Ito po. Si Brother Romel. How about you, Brother Romel? Hello po, narinig niyo po ba ako? Yes po. Hello? Malinaw. Labis ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon, nagkaroon ako ng pamilya makasuportive. Ang asawa ko, lahat ng pangangailangan ko, nandiyan siya para suportahan ako sa ganitong kalagayan ko. Mga anak ko din, sila na ang parang tulong-tulong upang magkaroon kami ng magandang takbo ng buhay dito sa bahay. Yung water station namin, sila lang bahalang nag-design, sila bahalang nagpa-practice ng mga requirements. Hopefully, by next week, tatakbo na siya. Maraming salamat sa Panginoon sa mga blessings na dumarating. Thank you po. Thank you, Lord. Diba? Nararamdaman natin lahat tayo blessed. Nakakatuwa, di ba? Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Brother Romel. Ayan, sino pa bang na-miss ko? Ate Marilyn. How about you, Ate Marilyn? Praise report na po. Hello po, Brother Lance. Hello po. Gusto po namin kayo. Hello po. Kumusta po sa lahat at magandang hapon po sa lahat. Aming pong praise and worship ni Jeff ay patuloy na pasasalamat kay Lord na ito nga po na tayo ay muli, magkakasama muli. Nagbibigayan po tayo sa bawat isa ng mga praise report, mga nangyayari sa buhay natin. Pasasalamat po ito kay Lord dahil tayo po ay malalayo man ay nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan po ng online na ito. Kaya salamat po talaga kay Lord sa ibinibigay sa atin na pagkakataong ito na talaga tayo po ay buhay pa at nakakapagbigay pa ng mga testimony sa buhay natin. Ilan po yung aming pong patuloy na pasasalamat po ni Jeff, yung provision niya araw-araw, talagang wala namang ibang gagawa talaga nun at magbibigay ng tulong sa aming mag-ina, talagang si Lord po ang magbibigay po ng lahat. At yun nga po, bagamat pa ako po, hindi pa po magaling, salamat kay Lord dahil gumagamit po siya ng tao na nag-on call po sa akin na may magpapawalis, mayroon pong magpapatinda ng pagpusob, kulang po ng tao, magpapatinda po yun. Kaya patuloy rin po na nagkakaroon po ako ng pambili ng pagkain ng mag-iina ng kami pong pamilya. Kaya masasabi ko lang po, patuloy pong prayer, pagtitiwala kay Lord, at yung mga patuloy na ginagawa natin ay lalo pa po na tayo po ay maging matatag at
magtulungan po at magpanalanginan sa bawat isa na sa bagamat mga iba't iba pong kinakaharap talaga natin araw-araw, yung pong prayer po ang ating magiging sandata para tayo ay patuloy na maging matatag at huwag susuko dahil si Lord po ang ating laging kasama. Yan lang po. Maraming pong salamat. Amen. Praise God, Ate Marilyn. And Brother Jeff, praise God talaga sa buhay niyo. At mas lalo kayong i-bless ni Lord. Alam natin na He always provide. At naririnig niya yung mga panalangin natin. Thank you, Lord. Ayan, how about si Brother Mark Bitita? Brother Cram, Brother Mark Bitita. Ano, saan ba kinulat ni Hello po. Paul kanina? Yes, bro. Hello po. Yun po. Yun po, bless po kasi po araw-araw may pagkain. Napoprovide po ang pangangailangan. Nag-preach sila ni Daddy niya sa LNS kanina. At the same time, may bahay pong natitirahan. Kaya po, yun po. Bless na bless po. Yun lang po. Thank you po. Amen. Aba, siyempre, di ba? Kung wala tayong bahay, saan tayo tutulog? Diba? So praise God talaga. And it's good to realize those mga things na sometimes natitaken for granted natin. Diba? Kaya nga, mayroon tayong praise report every now and then para makita natin yung mga blessings to Lord sa atin. Ayan, praise God. Thank you, Brother Mark. And then, Tatay Samson. How about you, Tatay Samson? Yes, magandang hapon sa lahat. Praise God sa blessings ng Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niya sa pamilya ko, sa pamilya ko na nasa abroad, saka sa probinsya, sa daily provision, sa financial na pangailangan namin, good health, lalo pasalamat ako dahil sa mga blessing na binibigay. Thank you. Yun lang po. Thank you. Alright, praise God, Tatay Samson, no? Talagang lahat tayo ay mahal na mahal ni Lord. Ramdam na ramdam ko. Praise God. Ayan, how about si Brother RM? Tapos na ba si Brother RM? Hindi pa po. Brother RM, how about you? Yes, hello po. So, good afternoon. Pasensya na po, hindi ako naka-attend ng ano kasi may lakad. Okay lang. Sa akin naman po sana gumanda ang samahan sa aking ano sa samahan sa ano sa mga bikers namin at nais po ako tumulong sa mga tao. Yan, sa mga tao. Yan, binigyan ako ng palagi mga pangmerienda. At sa aking palagi ko nag-pitch ng sa pinag-exercise namin. At ako pangarap akong magkaibigan ng maayos at lalo na po dahil na-response po ako sa lakad po namin dahil gusto ko na kasi ayoko na po na may problema dahil
dahil sobra na po sila kasi alam ko gusto sana maging kasiyahan sa kapatid ko po. Yun lang po. Amen, bro. Thank you, Brother RM. Praise God. Isama natin sa prayer yan. Diba? Thank you, Lord. All right. So, how about si Brother Joseph? Saan si Brother Joseph? Ay, nagko-connect pa yung audio niya. Ayan, si Brother Gian. Brother Gian, bro, kamusta? Baka may praise report ka. Yes po bro. Ito po bro, mag-gain po ulit ako sa mga fellowship po. Tagal pa akong di nakapag-pray. Kailangan bro. Ayan, praise God. Alright, thank you, Brother Gian. At blessing ka sa amin. Praise report ka namin today. Nakasama ka namin. Diba? So, praise God. Ayan, so meron pa ba ako na miss? Si Brother Joseph. How about you, Brother Joseph? Baka may praise report ka. Brother Joseph? Yes, hello, good afternoon. Hello bro, good afternoon. Kamusta? Okay naman, ayos naman. As usual. Still alive. Ayan, baka may praise report ka that you want to share. Kailangan ako, sinubukan ko ng pumasok kasi na-share sa GC. Nice. Kaya, na-share sa GC kaya sinubukan ko pumasok. Kung anong mayroon, bakit may Zoom. Ano bang topic? Ano bang napapag-usapan? Sino nag-invite sa'yo, Brother Joseph? Sino po nag-invite sa inyo? Si Mark at saka si Jen Flores. Si Mark Ditita. Praise God. Ayun, so... Hindi, nakita ko lang naman sa GC, pumasok ako. Oo. Welcome ka dito, bro. Blessing ka sa amin. At saka naka-join ka, Brother Joseph. Ayan. So, you can, mamaya, makinig ka dun sa mga pagkikwentuhan natin. Tapos meron kaming breakout dito para mas makapagkwentuhan yung topic mamaya. Lahat ba ng nandito mga PWD rin? Opo, lahat. Halos lahat po ay PWD. At saka isa rin ako sa mga PWD kasi. Okay. Ayan, tama-tama po. Dito ay PWD tsaka PAD. Yung PAD, person affected by disability, yung mga family, friends ng PWD. So, welcome po kayo. Alright, so thank you, Brother Joseph. And welcome dito. I hope makasama ka namin lagi every Friday. Ayan. Anong oras lagi yung prayer? Yung usapan niyo? 4:30 po, every Friday. I see. Ano mga kadalasan na pag-usapan? About Bible or sharing? About Bible po, about sharing. Opo. Okay po. And hopefully, makasama po namin kayo every Friday. Alright. Okay, so, yun. I think tapos na lahat. Ako naman, ang pinagpapasalamat ko kay Lord syempre na palitaan niyo nung nakaraan, nagkasakit ako na talagang nag-uubi na yung kamay ko na hindi talaga ako makahinga, talagang shortness of breath. So by God's amazing grace, parang 3 araw yata sunod-sunod ako na nag-chill, tapos nagpo-40 yung aking lagnat, tapos may ubo, by God's grace. Kaya talagang thank you kay Lord na nakatawid din. Diba? By God's amazing grace lang and mercy. And praise God din dun sa aking asawa, sa aking anak, in-laws ko na nag-alaga sa akin.
Diba? And then after doon, nagpa-check up, and then binigyan ng gamot. Ngayon, mayroon pa rin konting gamot, pero wala na yung ubo. Paminsan-minsan na lang, yun, medyo paus pa yung boses ko. But talagang purihin ang Lord. Diba? Not only dun sa pagpapagaling niya sa mga ginamit niyang tao, yung pamilya ko, unang-una, at saka yung mga doctors, even the medicine, talagang God is good all the time. Diba talagang, sabi ko nga, Lord, kung kukunin mo na ako, okay naman na, ano na ako, ready na. Pero kung hindi pa, bigyan mo ako ng endurance, perseverance, patient, but still, praise you, we worship you, talagang mahirap lang to, pero alam ko nakasama. Diba? At nakakatawa nga, sabi nga, hindi lang yung pamilya ko ang kasama ko, magkasama ko ang Father God, si Lord Jesus, and then the Holy Spirit. Diba? So, talagang thank you, Lord. And by God's amazing grace, nakabalik na ako sa work, and then tuloy-tuloy na uli yung fellowship. Diba? So, God is good talaga all the time. And provision ni Lord, not only dun sa finances, but also yung lakas ko na bumangon, ibangon, kumain. Diba? Dati nga yung nung may sakit ako na wala akong gana kumain, pero sabi ko sa sarili ko, naku, gagawin ko to para kay Lord kasi kung hindi pa ako kukunin ni Lord, kailangan ko magpalakas kasi magsiserve ako kay Lord eh. So itong subo na to, gagawin ko para kay Lord. Diba? So talagang yun, unti-unti. Bumalik yung lakas ko, bumalik yung sigla, talagang alam mo yun. Mahirap siya na experience, pero ang pinaka-consistent is hindi tayo pinababayaan ni Lord. Natotoo talaga si Lord sa pangako niya. Hindi na tayo iiwan, ni pababayaan na. Talagang praises and glory be only to God. And salamat din sa mga prayers nyo at prayers niya sa family ko. Talagang totoong-totoo yon, buhay ang Lord. Nakikinig siya. Diba? Kaya purihin ang Lord. So, sa protection, sa health din, even yung aking mag-ina, may ubo rin sila. Meron din iniindang sakit. Kailangan pa akong buhatin. Kailangan pa akong ibangon. Talagang purihin ang Lord talaga sa kanyang katapatan at kabutihan sa ating lahat. Diba talagang praise God. Talagang ang credit lahat ay kay Lord. So praise God talaga doon. Ayan. So yun. Praise God talaga, no? Napakabuti ng Lord. Praise God po. Ayan. Alright. So tuloy na tayo. Ating praise and worship and then sharing na tayo. At tensya na kayo, medyo nag-extend pero isa kasi talaga sa favorite ko is yung praise report sa PWD. Talagang napakabuti ng Lord. I am always encouraged, inspired, at lalong na mag-serve kay Lord dahil alam natin na talagang buhay ang Lord natin at may ginagawa siya sa bawat isa sa atin. Talagang praise God. Ayan. So, share ko na po yung ating praise and worship and then opening prayer tayo.
Amen. So let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, that you are great, are awesome, powerful God, Panginoon. And truly, we are nothing, Panginoon, without you. Maraming salamat, Lord, sa oras na to. Thank you, Lord, for guiding us, Panginoon, making us available. Thank you sa internet, sa mga gadgets na ginagamit namin, Panginoon. Thank you, Lord, for this generation that we have internet. Nasan-san man kaming lugar, Panginoon. Parang mas lalapit din kami, Panginoon. And much more, Panginoon, nakakapagkwentuhan kami, nakakapag-aral ng mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At truly, Panginoon, like the song, we surrender everything to you. Kayo po yung manguna. Have your way in us, Panginoon. You are our master, Panginoon. We are your servant. Kayo yung maitaas, mag-glorify lang sa buhay namin, ng bawat isa sa amin. We surrender everything to you, our family, our loved ones, our careers, our jobs, our businesses, Panginoon, even our disability, our struggle every day, Panginoon, at anuman yung mga pinoproblema, we no worry, Panginoon, about it. We surrender and cast it all to you, Panginoon. May your will be done. Lord, sa oras na to, buksan niyo po yung mga puso, isipan namin sa magiging topic namin today as we surrender our lives to you, Panginoon, and we dedicate this time to you. Thank you, Lord, and we ask this, we give thanks, in Jesus' name. Amen. Amen. Share ko lang. Ayan. So, kaya mo bang sumurrender? Diba? Sagot nga, kaya ba? Hindi. Hindi kaya. Hindi kaya. Kaya yan, di ba? Kaya. Kaya yan. Kaya, Holy Spirit. Kaya. With the Kaya. Name it. Nandiyan si Lord. Amen. Hindi tayo Medyo mahirap po. bibitawan. Medyo mahirap po pero kakayanin. Mahirap talaga, hindi madali. Pero Kakayanin. kailangan natin gawin. Amen. Tama. Alright, so tama-tama yung sinabi ni Ate Glo. Diba? Dun sa verse natin for today. So, John 3:30. Kailangan, di ba? Sabi nga dito, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. So, ito ay si John the Baptist. Di ba? Kaya napakaganda yung word na kailangan. Di ba? Kasi nga, oo naman, mahirap naman talaga. Di ba? Hindi natin kaya with the help of the Holy Spirit dapat para makayanan natin. Pero kailangan natin kayanin. Di ba? Kasi binibigyan naman tayo ng strength ng Holy Spirit. Di ba? Binibigyan tayo ng provision. Di ba? Even dun sa mga physical natin, emotional, even mental. Di ba? Kailangan natin kayanin. Di ba? Kasi kailangan siya yung maging dakila. Di ba? Hindi tayo. Di ba? Siya yung maitaas. Siya yung mag-glorify sa buhay namin. At itong at is ano yung pinaka-significant ito? Kasi mayroong relationship. 'Di ba? Yung at ako magiging mababa, siya magiging dakila because we have a relationship. He is my master and I am the servant. 'Di ba? Kaya napakaganda na mayroong relationship. Pagka wala ka nito, mahirapan kang mag-surrender. Pag wala ka nito, mahirapan kang mag-surrender dahil hindi mo kilala yung pinagsusurrenderan mo. Bakit ba siya magiging dakila? Sino ba siya? 'Di ba? Kung hindi mo siya kilala. 'Di ba? At ako naman bilang tayo, 'di ba? Magiging mababa. So we humble ourselves. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba pagka nagpaka-humble tayo, miracles happen because yung glory ni Lord, yung kanyang kadakilaan ang nakahayag. 'Di ba? Ang naitataas. Amen? Di ba? Napakaganda. Ayan. Amen. Clear natin. Okay, next slide tayo. So, may trivia raw dito. So, syempre, bago tayo mag-start. So, trivia, ang dream match between Oscar De La Hoya and Manny Pacquiao. So, syempre, na-relate tayo dyan, boxing to.
in 2018 ended in a technical knockout. Bakit daw? Dahil nag-decide si De La Hoya not to continue to fight bago pa magsimula ang 9th round. So si De La Hoya dati yung may hawak ng belt ng trono, 'di ba, na kinuha ni Pacquiao. So sinabing ang pag-surrender ni De La Hoya ay isang simbolo ng passing the torch to Pacquiao. So pinasa niya yung baton, 'di ba, yung apoy or yung trono ipinasa niya. So ganun din. Ito pa nga yung ano niya, yung Wikipedia, 'di ba, may passing the torch pa, 'di ba, na kay De La Hoya. So ganun din sa pag-surrender natin. 'Di ba? Sa Bible, we can read of another example ng passing the torch. So, yung binasa nga natin kanina, to settle the matter once and for all, sinabi ni John the Baptist, lubos na ang aking kagalakan ngayon. 'Di ba, hindi ito yung nagpasa ng torch na, oh, sige, ikaw na, bahala ka na. 'Di ba, hindi, may kagalakan. 'Di ba, na kinakailangan si Jesus ang maging dakila at ako naman maging mababa. So, ano nito, yung context lang nito is si John the Baptist yung nag-prepare ng way. 'Di ba, sinabi niya sa mga tao, mag-repent na kayo. 'Di ba, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. 'Di ba, dadating na yung Messiah, ang tagapagligtas. So, si Jesus yung tagapagligtas, 'di ba, at siya naman siya na yung bababa. Kasi andyan na, kumbaga, na-prepare ko na, nandito na si Lord Jesus. So, siya na yung dapat niyong sundan. 'Di ba? Hindi na ako yung papakinggan niyo. So, I will go down and then si Jesus ang ayahayag. So, ganun din sa buhay natin. 'Di ba? Ano man yung nag-aano sa'yo ng either na-accomplish mo o saan ka magaling or nagawa mo to, but ngayon na may Lord ka na, tinanggap mo na ang Panginoong Kristo, iba na yung magiging mindset na lahat ng glory kay Lord Jesus Christ. Kasi na-realize mo na ngayon na-realize na natin ngayon na kung hindi dahil sa binigay ng Panginoon sa atin, hindi rin naman natin magagawa yung mga nagawa natin or magagawa pa. 'Di ba? Kung hindi ka binigyan ng lakas ni Lord, hindi ka binigyan ng buhay, hindi ka binigyan ng provision, ng protection, 'di ba? Hindi mo magagawa ang lahat ng 'yon. 'Di ba? Kaya ang ating is surrender kay Lord. 'Di ba? So, surrender. Sumurrender na si John the Baptist kay Jesus dahil tapos na ang kanyang time of ministry. Na-prepare na niya eh. 'Di ba, nagawa na niya. So ngayon, si Lord Jesus naman ang tataas. 'Di ba? Siya yung ministry naman niya ang makikilala, mahayag sa lahat ng tao. 'Di ba? So, ang isang challenge sa surrender sa atin, ang pag-surrender, dahil mahirap naman talagang to give up who we are. 'Di ba? O ako, dati ganito yung nagagawa ko. Or ngayon, kaya kong gawin. Ako nagpo-provide. Ako yung nagbibigay ng ganito. Ako yung nagbibigay ng advice. Ako yung may tinapos. Or ako yung kayang magbigay sa family. Lahat yun, kailangan mo i-give up. I-surrender. Kasi yung human nature daw natin tells us that it should be about me. 'Di ba? Myself and I, right? 'Di ba? Yun yung naman sinasabi na dapat ako lang ang 'di ba? Kailangan ako yung ako naman naghirap, ako naman nag-effort, ako naman nagawa, dapat ako yung na-glorify. 'Di ba? Pero pagdating sa surrender, dapat we all want to be surrendering our control. 'Di ba? Kahit tayo, gusto natin tayo ang may control, pero itataas natin kay Lord. 'Di ba? Katulad ng mga testimony kanina. 'Di ba? Gino-glorify natin si Lord. Kahit tayo ang tinulungan ni Lord na magpunta doon, magbigay ng effort, gumawa ng ganito, kung nahirapan ka, pero at the end of the day, 'di ba, mas-surrender pa rin natin kay Lord kasi we acknowledge His goodness, we acknowledge His power, we acknowledge His blessing, 'di ba, sa buhay natin. Kaya, mas-surrender natin.
Di ba sabi nga ng marami sa inyo, hindi kaya. Di ba minsan nalaban yung laman, nalaman yung ginawa ko, naglalaban yung mga na-achieve. Di ba? But you have to give up. Di ba? And surrender. Kumbaga kay De La Hoya, ipasa mo na ang torch. Di ba? Kay Lord Jesus Christ. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord sa atin is, cast your burden upon me and I will give you rest. Di ba? Sabi nga dito, pero kung gusto nating magkaroon ng excellence sa ating spiritual life, so ibig sabihin yung ating spiritual, so alam naman natin dito sa PWD mayroon tayong covenant, di ba? Maging spiritually mature, di ba? So para maging excellent tayo doon, we have to surrender to Jesus. Di ba? Kailangan mong mag-surrender. Okay? Kailangan mong sumuko kay Lord Jesus Christ. And the more areas of our life we turn over to Jesus. Ano ba yung mga areas ng life mo? Physically, pwedeng yung mga kapansanan natin. Di ba Lord, ang hirap-hirap naman ito, but I surrender it to you. Lord, yung sakit ko, ano man yan, I surrender it all to you. Kasi kung ano mo naman, kung will mo, mapagtatagumpayan ko to. Di ba? Hindi sa lakas ko. Kasi obviously, may kapansanan na nga ako, ibig sabihin, mahina ako. Di ba? But I declare your strength over this disability, over this sickness, over this struggle, over this problem, over this obstacle. Di ba? In all the areas of my life, I turn over to you. Di ba? At lalo nating ma-experience yung kabuuan ng isang magandang relasyon sa Kanya. Di ba? Kaya nga, hindi natin inaano kung ano man yung mga church na kinabibilangan nyo. Kaya ang tinataas natin dito is relationship with the Lord. Kasi kung kahit pa mayroon kang laging simba ka ng simba or attend ka na fellowship, pero kung wala kang relasyon kay Lord, pag mag-isa ka na lang, di ba, patuloy ka rin sa kasalanan. Di ba, feeling mo walang nakatingin sa iyo or nagbabantay. Di ba? Pero kung may relasyon ka sa Panginoon, di ba, parang mga relasyon natin sa family natin, sa asawa, sa kaibigan, sa family, sa nanay. Kung wala yung relasyon na yun, di ba, patuloy tayo gagawin yung mga gusto lang natin gawin. Di ba? Pero kung may relasyon tayo at mas lalo na kapag nag-surrender tayo kay Lord, Lord, di ko talaga kaya. Di ko kaya itong trabaho to. Lord, itong pagsasalita ko, hinahapo ako. Pero I surrender it to you, Lord. Di ba? Ikaw ang magtatagumpay dito. Gamitin mo yung broken vessel na to para magsalita sa mga people mo, Lord. So kung wala tayong relasyon, mahihirapan talaga tayo. Di ba? Mahihirapan tayo na itabuhay yung mga pinagkikwentuhan natin dito, pinag-aaralan natin dito. Mahihirapan tayo. Diba? It's only by God's amazing grace. Amen? Ayan. So patuloy lang tayo na tumuko sa Kanya. And then, might be seem like losing ourselves. Na minsan, kala natin, talo na tayo. Diba? Lagi na lang bang susuko kay Lord? Paano naman ako? Paano yung kaligayahan? Paano yung mga paraan ko? Paano yung naisip ko na mukhang maganda naman din gawin? Diba? Feeling natin, matatalo tayo. Pero, sabi nga dito, it's actually preserving our lives for eternity. Diba na pinipili natin si Lord over yung mga gusto natin. Pinipili natin si Lord over doon sa mga gusto natin mangyari sa buhay natin as we surrender everything to the Lord. Diba? At hindi natin magagawa to kung hindi natin kilala yung pinagsusurrenderan natin. Diba? Kung hindi na mo kilala yung Lord mo na makapangyarihan, na nagpapagaling, na nagpo-provide, na nagbibigay ng grace sa atin, diba, na merciful, maawain sa atin, at author, nagbigay ng buhay sa atin. Diba? Kung hindi natin kilala yung Lord na yon, na makapangyarihan siya pero mapagmahal. Diba? Omnipotent siya pero
maawain, just, 'di ba? Sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang magmahal sa atin, kaya niyang maging graceful, kaya niyang maging patient, 'di ba? Kaya wala tayong ano na hindi mag-surrender sa kanya, 'di ba? So, patuloy lang natin na i-surrender yung buhay natin. Amen? Ayan. So, sabi pa nga dito, kaya mo na bang sumurrender kay Jesus? Sinasabi niya sa'yo, huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Di ba? Narito ako to take over your burdens away. Di ba? All you need is to surrender to me and I can do the rest. Di ba, Lord? Ako, pagising ko, Lord, tulungan mo naman ako sa araw na to. Thank you for the life. Di ba, hindi ako makabangon, Lord. Tulungan mo ako. Di ba, kahit nga tumagilid man lang, hindi ko kayang gawin. Pero Lord, I surrender it all to you. Di ba? So, and then pagka sinurrender mo kay Lord, ayan, nandyan yung family mo na tumutulong sa'yo. Di ba? Para ibangon ka. Para pakainin ka. Liguan ka. Di ba? Ako, liguan ako. Pakainin ako. Ibangon ako. Di ba? Itayo ako. Di ba? Bihisan ako. At lahat ng yun. Di ba? Pagka sinuko mo kay Lord, ano yung nagiging nangyayari sa puso mo? Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Yes, Lord, di ko talaga kaya, pero ikaw, kaya-kaya mo. Kaya I surrender this to you. I surrender to your timing, to your way, to your will, na ikaw ang magaling sa buhay. Ikaw yung maitaas. Amen? Ayan. So, sabi pa nga dito, paalala, friend, bro, sis, it's time to pass the torch to Him. Di ba? I-pass mo lang kay Lord. You surrender. Amen? Sabihin mo nga, surrender. Surrender. Yan. So, Surrender. suko mo lang kay Lord. Surrender. Yes. Kung isinuko mo sa Kanya, so magiging madali yung buhay mo. Di ba? Kasi kahit ikaw mag-struggle, kahit, kumbaga ako, halimbawa, nakahiga lang ako sa bed ko. Mag-struggle ako noon, hindi naman ako makagalaw eh. Hindi naman ako, ma-stress lang ako. Di ba? Baka mas lalo pa lumala yung sakit. Di ba? Pero pag sinurrender, okay Lord, tutulog muna ako, magkikwentuhan muna tayo. Di ba? Ano ba yung dapat kong gawin today? Ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung pwede ko i-accomplish for you today? How can I serve you today? How can I be a servant to my wife, to my daughter, to my employers, to my PWD fellowship group? Di ba? So, lahat yun. So, ang dami natin pwedeng pag-usapan. Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat kay Lord. Di ba nakakatuwa nga yung sabi nyo kanina na every gising is a blessing. Di ba? It's napakagandang attitude. Di ba na every blessing every gising talaga is a blessing dahil buhay pa tayo. Ising pa tayo. May purpose pa si Lord. May pagagawa pa sa atin. Di ba? It's always an opportunity to be a part of God's plan sa buhay natin. Amen? Kaya, surrender lang. Diba? Surrender to God. Amen. Praise God. Alright. So, bago tayo magpunta dun sa discussion natin, ito yung magiging discussion natin sa ating breakout rooms. Ano ang naintindihan mo sa pag-surrender? Ayan. And then, ano-ano pa ang mga bagay na hindi mo na i-surrender kay Lord or hindi mo na isuko kay Lord. And then, number 3, paano mo isasabuhay ang natutunan mo ngayon? Ayan, praise God. So, okay lang, pag-pray ko kayo habang tayong lahat. So, Father God in heaven, thank you, Lord, for this reminder to surrender to you, to cast all our burdens to you, Panginoon. And as you have promised to us, you will give us rest, Panginoon. Thank you, Lord, that you are powerful. You love us so much. You died for our sins, Panginoon, and you are waiting for us there in heaven, preparing our way, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At sa aming discussion mamaya, Panginoon, help us na makapagkwentuhan about yung surrender
ano pa yung hindi namin na isi-surrender, Panginoon, at kung paano namin isa sa buhay yung natutunan namin today. Thank you, Lord. At mahal na mahal nyo kami at kayo ang laging nag-guide sa amin, nagbibigay ng amin. Every blessing is a blessing. Thank you, Lord, and we ask these good things in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Alright, so Amen. bago tayo siyempre picture na muna tayo kasi minsan nawawala na yung iba. Ayan, so can you guys open your camera dun sa mga pwedeng mag-open? Na naman po sa hindi, alam po namin na minsan may mga problema yung cameras. Ayan, so okay lang po. Alright, so smile, smile. Oy, Brother Jeff, nakaupo si Brother Jeff, praise God. Nakakatuwa naman. Ayan, Brother lang, nagpabuhat po siya sa amin. wow, praise God. Thank you, Brother Jeff. Praise the Kahit Lord. na po mabigat eh. Mabigat na po. Amen. Medyo Okay, namulag. smile Medyo everyone. namulag po kami. Okay, smile. 1, 2, 3. One more. Okay, praise God. All right, thanks everyone. So enjoy po kayo sa breakout. Ayan. Okay po. So Okay. don't forget to pray before you break out. Yes, 5 Okay minutes po. before you you pray for each Open ko other. na po. Okay, Okay. thank you. God Okay bless. po. Pray na po kayo. Ay, Ate Glo, join na po kayo sa breakout room. Lady Jane, Mylene, join na kayo sa group. Breakout. Wait lang po, di po ako paano ba? Ganun ba? Sige, ano. Ayun, breakout. Yan. Ayan, si Smiling, press mo lang yung para maka-join ka sa breakout. Yun.